Good evening po and happy midweek po sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang mga kabataan na siya pong nanguna sa ating worship ngayong gabi. Pasalamatan din po natin ang nagbigay po ng mensahe sa pamamagitan po ng ating awitin. Kamusta po tayong lahat? Tayo po ba'y nakakadama ng takot sa panahon ngayon? Isipin mo, merong gerang nangyayari sa ibang parte ng ating mundo. Gayun din ay nagbabala na nga din po ang ating pamahalaan sa magiging epekto nga po ng giyera na yon dito sa ating bansa. At yung ibang mga tao ay natatakot na nga po. At sila nga po ay nag-iimbak. Ayan. So, yung iba po ay nag-iimbak na nga po ng oil kasi nga daw po ito ay tataas na ang presyo or habang nagsasalita po ngayon ay mataas na po ata talaga ang presyo ng oil. So, yung iba, dahil nga sila ay natatakot, sila ay nagsipag-imbak na nga po. Bukod pa po dun ay makakaapekto din daw po ito sa ating electricity, which is makakadama ka talaga ng takot. Napapanahon po yung ibinigay sa akin na topic para po ating pag-usapan ngayong gabi. Ang pamagat po nito ay "Huwag kang matakot." Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia po sa inyo, ay basahin po natin ang nasa Isaiah 41 verse 10. Sabi dito, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y isang Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katwiran." Bali, ito po ang ating hihimay-himayin ngayong gabi. Narito po ang isang kwento. May isang batang natatakot tumawid sa madilim na daan. Siyempre, ganun po talaga ang isang tipikal na bata. Isa sa kanilang kinakatakutan ay yung kadaliman. Ngunit, ano yun? Ngunit nang hawakan siya ng kanyang ama, tumapang siya at naglakad na walang pamangamba. So, kung tutuusin, yung batang iyon ay katulad din natin. Tayo ay mga taong nakakaranas ng takot at panghihina. Ngunit ipinangako ng Diyos na siya mismo ang ating kasama at tagapagpalakas. Katulad na lamang po ng ama dito sa ating kwento. Sa harap ng takot at panghihina, ang presensya at pangako ng Diyos ang ating katiyakan. Bago natin simulan ang ating pong pag-aaralan, tayo po muna yumuko para sa panalangin. Aming Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng biyayang inyong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po at kami inyong iniingatan lalo na po sa panahon ngayon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Naway madama po namin ang inyong presensya sa aming pong pag-aaral ngayong gabi at ito po'y aming magamit sa aming pong pang-araw-araw na buhay. At kami palakasin po ng inyong mga salita at mga pangako. Lahat na ito'y aming hiniling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Unahin natin yung unang bahagi. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Dito makikita natin ang pangako ng kanyang presensya. Ang Diyos ay kasama natin sa anumang sitwasyon. Mababasa natin ito sa Deuteronomio 31 verse 6. Sabi dito, "Huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaon na kasama mo." Di ba po nakakatuwa naman na may kasama ka po, lalo na sa panahon na ikaw ay natatakot? Naalala ko nga po si RC, nahihirapan siya matulog kapag wala po siyang kasama. Pero, sinabi ko sa kanya na, mag-pray ka lang kapag ikaw ay natatakot. Tapos 'di ba sabi ko, "Asan si Jesus? 'Di ba lagi mo siyang kasama?" Tapos medyo kumalma na siya. So ang ginawa niya po, sa prayer niya sinasaba niya na ano 'yan, "Let the monsters go away." Meron pa nga minsan, "Let the monsters thrown into the forest." Yung gano'n. So, doon naman nalaman niya na hindi siya nag-iisa at puwede namang hindi matakot kasi may kasama nga po tayo at yun nga po ang Panginoon. Pangalawa, ang presensya ng Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan. Awit 23 verse 4, sabi dito, "Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay sumasa akin."
Karagdagan pa nga dito, may sinabi rin po sa isinulat ni Ellen G. White. Wala tayong dapat katakutan para sa hinaharap, maliban kung makalimot tayo sa pagkapamuno ng Diyos sa ating nakaraan. Mababasa po ito sa Life Sketches, page 196. Tunay nga po naman na nakakatakot kapag hindi mo po hawak or hindi mo kontrolado ang mga bagay-bagay. Kunwari po, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Nakakatakot pong harapin ang bukas. Pero kapag tayo po yung nagbabasa ng Biblia at ating nga po itong iniintindi at isinasakabuhayan natin ito, yung mga salita ng Panginoon, doon natin malalaman na wala dapat tayong ikatakot. Kasi isipin po natin kahit nga po yung mga animals po diyan sa tabi-tabi, hindi nga po sila nag-iisip kung paano po sila kakain, 'di ba? Kasi ang nagpo-provide sa kanila ay ang Panginoon. So, paano pa nga po tayo ng mga tao, 'di ba, na mas nakakaangat or nakaaangat kaysa sa mga animals. Sa pangalawang bahagi nga po ng ating memory verse, sabi doon, "Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos." Dito, iminumungkahi na ito ang pangako ng kanyang kapangyarihan. Siya ang pinagmumulan ng ating lakas. Sabi sa awit 46 verse 1, "Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan." So kapag nakakadama po tayo ng takot, syempre tayo po ay nanghihina. Dito na po pumapasok ang kapangyarihan nga po ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nanghihina, isa lang po ang dapat nating gawin. Huwag na tayo mag-isip ng plan A, plan B hanggang plan Z, kundi ito na po kaagad ang una nating gawin. Yun po ay lumuhod at ipanalangin natin to sa Panginoon. Damin natin ang presensya ng Panginoon para tayo po ay makaramdam ng kaginhawaan o nung peace po na hinahanap ng ating mga puso. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nanghihina dahil sa takot nga po. Sabi pa nga po dito, kapag tayo ay mahina, siya ang ating kalakasan. Sabi sa 2 Corinto 12 verse 9, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Karagdagan po ay meron din pong naisulat si Ellen G. White sa Prophets and Kings, page 175. Ang mga nagpapasakop sa Diyos ay hindi kailanman pababayaan. Bibigyan niya ng lakas ang mahihina at kapangyarihan ang nanghihina. Nasubukan niyo na po bang dumepende sa Panginoon? Mas mabigat po ba yung ganun? Or magugulat ka na lamang na napro-provide yung mga pangangailangan mo, di ba? Ang ginawa mo lang ay ipinanalangin mo lang sa Panginoon yung mga pangangailangan mo. Tapos, ang Panginoon ang gumagawa ng mga miracles na napro-provide ang mga yun. Subukan po natin yun minsan, di ba po, na hindi na po natin iisipin ang mga bagay-bagay, kundi ipapasa Diyos na lang natin. Actually, ang kailangan po natin gawin ay punuin po natin ang ating mga puso't isipan po ng mga salita ng Diyos, ng kanya po mga pangako, upang upang malaman po natin kung ano nga po ang ating kailangan. At yun nga po ay siya mismo. Yung next na bahagi nung memory verse natin, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katwiran. Ito naman, ang ibig sabihin naman po nito ay ang pangako ng kanyang pag-aalaga at katapatan. Ang kanan ng Diyos ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Sabi nga po sa awit 63 verse 8, "Ang kaluluwa ko'y nananabik sa iyo. Tinatangan ako ng iyong kanan." Sabi din dito, siya ang magdadala sa atin hanggang sa wakas. Sa Filipos 1 verse 6 sinabi, "Na ako'y naniniwalang lubos na ang nagsisimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo." At karagdagan din po sa Desire of Ages, page 483, ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mas malakas pa sa kamatayan. Hawak niya tayo ng mahigpit. So, nai-imagine niyo po ba yung pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak? Di ba po, wala pong makakatumbas nun. Kasi ang gusto lamang po ng magulang ay ang kabutihan po ng kanyang anak. Lahat ay kanyang gagawin upang masiguro lamang na
okay yung kanyang anak. Gano'n din po ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, lalo na po sa panahon na kailangan po natin ang Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon na mapupuno ka talaga ng pangamba kasi, ako nga naiisip ko, "Eto na ba yun?" Tinanong ko nga si papa sabi ko, "Tay, ito na ba yun? 'Di ba nakasulat naman sa, Sign of End Times na palala ng palala na nga ang mundo." Sabi ko, "Ito na ba yun? Ano na bang gagawin natin?" 'Di ba? So, siyempre dun sa sinabi kong yun, makikita mo na nangangamba na ako, natatakot na ako. Kasi gusto mo ng planuhin kung anong, gagawin mo in the future. Pero ang kailangan nating gawin ay ipasa Diyos natin. Alamin natin kung anong gusto ng Diyos na gawin natin. Tapos, yun nga po, kapag napupuno kasi tayo ng mga salita ng Panginoon, ng kanyang mga pangako, meron tayong pinanghahawakan na katulad ng mga binasa po natin verses kanina, na siya ang ating kalakasan. Okay lang na manghina tayo, okay lang din na matakot tayo. Kasi bahagi yun ng ating pagiging tao, na makaramdam ng takot at panghihina nga. Pero wag nating kakalimutan na nasa Panginoon ang ating kalakasan. Isang tatay ang nagtuturo sa kanyang anak magbisikleta. Siyempre, sa umpisa, nanginginig ang bata at natatakot mahulog. Ngunit, habang nakahawak ang tatay sa likod ng bisikleta, siyempre siya ay confident na confident. Tatay niya yun. Tapos, hindi siya iiwan nun. Kasi alam niya na hindi siya ipapahamak ng kanyang tatay. Hindi niya alam na minsan pala ay binibitawan siya ng kanyang tatay. Pero dahil nga tiwalang-tiwala yung bata at malakas ang loob ng bata, confident siya na nandiyan lang lagi ang kanyang tatay. Hindi niya alam na kalaunan ay mag-isa na lang palang siyang nagpapatakbo. So kung sa buhay pa natin ito, kahit di natin maramdaman minsan, hawak pa rin tayo ng Diyos. Yung parang pakiramdam mo, ba't parang parang ang bigat ng buhay na 'to, 'di ba? Yung mga times na yun, nasaan na ang Diyos? May mga gano'n pang question. Ang lagi nating isipin, never na nawala sa side natin ang Panginoon. Siya ay laging nandiyan. Nasa atin nga kung nabibigyan ba natin siya ng time. Yun po yung pinaka-question, hindi kung nasaan ang Diyos. Ang tanong, nasaan tayo? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan natin? Ayan. Tayo po kasi ay minsan, nadidistract tayo sa mundong ito na kung ano yung mga pinagkakabisihan natin na akala natin ay kailangan natin gawin. Na nakakalimutan natin ang pinaka-goal po natin sa buhay na 'to ay hindi nga po magstay dito sa makamundong mga bagay, kundi sa langit nga po na bayan at makasama ang siyang lumikha sa atin na ang Panginoon. Sabi dito, alalahanin na ang Diyos ay laging kasama mo, kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang sumunod nga po ay magtiwala na sapat ang kapangyarihan ng Diyos para sa lahat ng pangangailangan mo. Di mo na kailangan ng iba pang plan A, plan B, hanggang plan Z, kundi ang Panginoon na ang bahala sa iyo. Sumunod nga po ay magpahinga sa kanyang mga pangako at magpatuloy sa pananampalataya. Hindi po natin kailangan na paghirapan pong hanapin ang kasagutan po sa ating mga katanungan o yung mga solusyon po sa ating problema. Kundi, lalo po tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos upang malaman po natin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon na ating gawin. At ang ating pong konklusyon, ang presensya, kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay sapat para mapawi ang takot at panghihina. Kaya po, kapag tayo po ay nakakaramdam ng takot, i-check po natin ang ating mga pananampalataya. Sapat ba ang mga nabasa kong salita ng Diyos? Sapat ba ang mga nalalaman kong pangako ng Diyos? Kasi kapag tayo po ay nakakaramdam pa rin ng takot at panghihina, baka tayo po ay nagkukulang na po ng kanyang mga pangangaral. At sabi nga po dito, ano mang kinakaharap natin ngayon, alam ko naman na pare-parehas nga rin po tayo ng kinakaharap na problema nga po sa panahon na ito o sakit man po ba yan or pangamba, hawakan natin ang pangako ng Diyos na mababasa nga po sa
Isaiah 41 verse 10 na ang sabi, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katuwiran." Yun lamang po and happy midweek po sa ating lahat. Now po ay palakasin po natin ang ating pong pananampalataya at gayon din po ang bawat isa.